mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI Your Friendly Voice sa Coronadal City. Gayon din naman sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. At ako pa rin po si Atty. Jeremiah Bellica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan na panunood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew na sina Abside Ferrer Tabua, si Miss Minka Tiangco, si Phil Lagtapon, si Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaira Gabornes. Of course, kasama rin natin ngayon si Idel Ison. Ang ating Prodtext naman na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung ating RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At sa punto pong ito ay nais naman natin pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy po natin nakakapartner sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay going 77 years na po natin na ibabahagi ang mga tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman po maging kabahagi po ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Okay, so bago kami magpatuloy ni Atty. Chona sa napakagandang mga usapin ngayon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Santiago chapter 3 verse 17. Ang sabi po, ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya't kung meron ho kayong komento at legal na katanungan, maaari niyo pong ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa ating pong pagbabalik after a short break, ay tutungo na tayo sa ating malamang diskusyon. Ayan. Kaya abangan po ninyo yan. Huwag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Pag-asa, saan ka ba matatagpuan? Tagumpay, sadya ka nga bang mailap? Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin? Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka? Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan, subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at tayo po ay nasa punto na kung saan ay napaka-interesting ang ating magiging topic ngayong araw. That's na right. ito. At alam mo, Attorney, hindi ito madalas na napag-uusapan, ha? Kaya, ano nga ba yung topic na yan, Attorney? Oo. Naku, pag-uusapan natin ang patungkol sa ating bayan at sa ating gobyerno, ang tinatawag na ang Philippines as a democratic and republican state. No? Maintindihan natin ano pang ibig sabihin na tayo ay demokratiko at tayo ay republikanismo o republican na bansa. At akala ng iba ay parehong ibig sabihin yan. Pero actually, Attorney, magkaiba yan at mayroong mahalagang mga aral at hindi naman siguro babala pero paalala sa atin, 'di ba? Habang tayo ay nabubuhay sa isang demokratiko at sa isang bayan na sinasabi nga nating Republican. Pero siguro, Attorney, bigyan natin sila ng konting introduction. Ano ba ang sinasabi ng ating konstitusyon, patungkol dito? Alam mo, napakagandang pagkakataon na maipaliwanag natin sa ating mga kaagapay ang sinasabi ng ating konstitusyon patungkol dito sa democracy na sinasabi at pagiging Republican state. So, pero umpisahan muna natin sa preamble kasi naman sa ating saligang batas, dito nagpapasimula ang lahat. At ito ay deklarasyon ng kung sino tayo bilang mamamayang Pilipino. Kaya napakaganda nito kasi very unique ito sa atin. At sabi, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Doon pa lang, Attorney, napakagandang panimula sa isang saligang batas na kilalanin na merong kapangyarihan ang mga mamamayang Pilipino at ito po ay collective, lahat tayo ay merong kapangyarihan, pero hindi nagtatapos doon, Attorney. Ang maganda ay pagkilala na hindi sa sarili nating kakayahan, hindi sa sarili nating kapangyarihan, kundi ito ay pinagkaloob sa atin at ating ninanais at talagang ating pinagdadasal, ating hinihingi ang tulong at gabay ng ating Almighty God. Kaya nga, imploring the aid of Almighty God, yun agad ang kasunod ng we the sovereign people. Filipino people. At pag sinabi po nating Filipino people is sovereign, hindi po on their own ito, kasi we cannot do it on our own. Tingnan po naman ninyo yung ideals dito, at purpose kung bakit tayo, we the Filipino people, the sovereign Filipino people, but imploring the aid of Almighty God, paano po at para saan? In order to build a just and humane society, establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, secure to ourselves and our posterity the blessings of democracy, or rather independence and democracy, under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. Pag tinignan natin, Attorney, itong mga layuning ito, na dapat na makamplan ng sovereign Filipino people, mapaisip ka talaga, kakayanin ba natin to? Ang totoo, hindi natin kaya. Kaya nga po, we implore the aid of Almighty God. At pag sinabi po natin yung implore, ibig palang sabihin niya, Attorney, to beseech, to entreat, appeal,
Yeah. Pray to, call upon with a humble request. Diba? We are calling upon the Lord, no? This is an express. Ito po ay malinaw na malinaw, categorical, at sadya po ito. This is a deliberate acknowledgement of the sovereignty and power and authority of our Almighty God over civil government, Yeah. even over all of us sovereign people. No? We are sovereign pero self-governance under the sovereignty of God That's Almighty. right. Alam mo, attorney, ang ganda, no? Kasi may basis din to sa banal na kasulatan. Yeah. At nakakalimutan natin kung minsan Isaiah 9:6, no? Pang Pasko lang daw kasi kung minsan ito, no? But, hindi po. Kasi for to us, yes, pangako po ito. Ito ay propesiya. At ang sabi, for to us a child is born, as to us a child or son is given. And the government shall be upon his shoulder. So, attorney, no, yung government is not something na pag-isipan ng mga tao, no? This is established by God Himself, no? At His name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Attorney, pag pala pinag-usapan yung shoulder, the government shall be upon his shoulder. It is from a Hebrew word shakem, which means yung neck area, no? Between the shoulders where burdens are placed. So, anong ibig sabihin nito? The government is born or carried, dala-dala, buhat ng ating Panginoon, and it rests upon the foundation of Jesus. Wow. So, ang government po is not of human origin. Ito po ay galing sa Diyos. Ang pundasyon ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya po, while we lay down the premise na sovereign ang people, but again, under the sovereignty of Almighty God. Ngayon, attorney, sa Declaration of Principles and State Policies, Article 2, Section 1, ito na yung magandang pag-uusapan natin, ano, after we have laid down the foundation. Sabi sa Section 1 ng Article 2, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty, ito na naman, resides in the people, but again, remember, imploring the aid of Almighty God, so under the sovereignty of God ito, and all government authority emanates from them. So, attorney, matapos nating basahin ang Article 2, Section 1. So, ano ba ang ibig sabihin ng democratic and republican state? Pareho ba to? May pagkakaiba ba to? Ano ibig sabihin nito? Talagang ito ay kadalasan kasi ito yung pinag-iisa natin at akala natin wala talagang clear distinction. Pero sila ay merong malinaw na pagkakaiba. Hindi sila magkatunggali, pero they are different concepts na parehong ina-adapt natin dito sa ating bayan, no? In fact, ang ating bansa ay tinatawag na isang democratic republicanism. Ano? Dahil malaya tayong pumipili ng ating mga leaders ayon sa nakararaming desisyon, pero tayo ay Republican dahil tayo ay representative government, no? Yes. So marami sa atin pag narinig ang salitang demokrasya, iniisip natin agad, yan yung may halalan o may karapatan tayong pumili at may kalayaan. Pero tama naman 'yun. Pero sa isang Republican na state, ganun din. Kasi pag sinabi mong demokrasya o democracy, ay ito ang tinatawag na pamumuno ng mas nakararami. Ito yung tinatawag na majority rules, no? The rule of the majority o yung tinatawag nila na yung kagustuhan na nakararami, yung general welfare ang siyang dapat nagiging commanding at controlling will, no? Yung general will na tinatawag. Yan ay mula sa mga sinauna pang mga katuruan at thinking, no? Ng mga tao katulad ni Jean-Jacques Rousseau at iba pang mga secular thinkers na sinasabi ang will daw ng nakararami ay yun ang dapat nasusunod. At noong unang panahon kasi ito ay controversial sa kanila dahil alam natin noong mga panahon ng mga hari, puro hari sila ang namumuno, hindi yung kalooban ng nakararami ang siyang nasusunod. Kasi yung utos ng hari, yun ang dapat masunod. Oo. Pero nung nagsimula ng naintindihan ng mga tao, ang tinatawag na sacredness ng buhay at individual freedoms, then nagkaroon ng ganitong klaseng mga konsepto lalo. So ang demokrasya ay yung tinatawag na rule of majority. However, ang
Republicanism naman sa isang banda is tinatawag na rule or yung representative government. Ito naman ay pamumuno batay sa batas, lalo na sa mga moral at makatarungang batas. Bakit rule of law na tinatawag dito? Dahil ang bagamat ang isang Republican nation ay binoboto nila ang kanilang mga representante de gobyerno, no? Mhm. Katulad sa atin, meron tayong mga Yes. House of Representatives, no? Meron tayong mga senador na tumatayo sa Kongreso at direct lang nating inihahalal ang ating presidente, mga chief executives, mayor, even mga barangay officials, Mhm. no? Sila ay direkta nating ibinoboto, subalit sila ay nasa ilalim pa rin ng batas at ng Yes. konstitusyon natin. So, ito ang nagpapakita na hindi direkta na pinamumunuan ng taong bayan ang Pilipinas. Tayo ay pumipili ng mga tao na mamumuno sa atin. So parang ganito Mhm. siya, no? Sa demokrasya, kung 70% ng tao gusto ang mali, di ba? Baka ipasa pa yung bilang tama minsan, 'di ba? Akala Mhm. natin yan ang gusto ng nakararami, so siguro tama nga yan. Hindi ho automatic ni ganyan, ano? Yes. Mhm. Dahil binabalanse naman yan ng isang republikang bansa na kahit popular ang isang desisyon, kung ito ay labag sa batas, labag sa konstitusyon, at lalo na kung ito ay hindi kaaya-aya at labag sa pinag-uutos ng ating Diyos na sinasabi natin, imploring the aid of the Almighty God, Mhm. ay ito ay hindi dapat sundin. Ano? At ayon sa ating konstitusyon, hindi lang tayo demokratiko, no? Tayo ay also Republican. Ibig sabihin, hindi lang Yes. tayo ah, sinasalang-alang, hindi lang natin sinasalang-alang ang kagustuhan ng nakararami, pero tinitingnan din natin kung ano ang tama, no? Mm. Na ayon sa ating mga leaders na ina-expect natin na pumili at magdesisyon ng tama. So, attorney, ano naman na ang ating mga mechanisms ng isang republic o isang republikang bansa? Oo, napakahalaga nito, no, dahil naririto yung prinsipyo ng checks and balances. Mm. Oo, kasi nga ay sa sistema ngayon ng ating gobyerno, meron tayong tinatawag nga na separation of powers, no? So, Mm. may branches of government at yan yung tinatawag nating executive, legislative, and judicial. Yan po Mm-mm. yung tatlong branches of government. May tinatawag din tayong separation of powers. Mayroon pong, kumbaga may respetuhan tayo no, ng mga Yeah. limitations, boundaries, and powers. Pero ang layunin po niyan ay para magkaroon nga po ng checks and balances. So anong ibig po sabihin niyan? Ito po kasing checks and balances na mechanism, it will make sure that no one branch will be able to control too much power. Kasi mahirap, attorney, na naka-concentrate, parang naroroon lamang sa isang branch of government ang lahat ng power, lahat ng kapangyarihan na binigay ng mamamayan, ha? Kasi absolute power corrupts absolutely, eh. Mm. May katotohanan din doon, eh. No? Dahil nga, tayo nga po ay mga tao na mayroong mga pagdidesisyon na maaaring hindi para sa nakakabuti sa nakakarami, kaya't magandang may balanse at mayroon nagche-check. So, key feature ng democracy ito, ha, itong separation of powers, di ba, attorney? Kaya dito ay sinisiguro rin na walang concentration of power sa isang branch of government at hindi naman in conflict with other branches, ano? So, ano pa ang pinopromote ito? Of course, accountability, no? Pag may checks and balance, dapat maging accountable ang isang branch, over the other branches, ano? Meron silang prinsipyo na kinakailangan, we make sure na yung ginagawa natin para sa kabutihan ng ating mga mamamayan dahil 'di ba? Tinalaga nila tayo, inihalal nila tayo. Yes, yes. Pero ang layunin para sa kapakanan nung mga naghalal sa atin at hindi sa kapakanan ng pansarili. So this also promotes power sharing and not monopoly
And again, it prevents abuse of power. So, nabanggit na natin may legislative. Ito po yung law-making body. So, may Kongreso tayong tinatawag, 2 chambers, House of Representatives, yun po yung ating mga congressman na ating pong inihalal at kasama na po yung party list at yung ating mga senador. So, ang main function nila is to craft or make laws. So, gagawa sila ng mga batas ng mga polisiya at bakit po natin ito dapat matyagan at bantayan. Hindi po porke naihalal na natin sila, tapos na po ang trabaho, nagsisimula pa lamang. Babantayan natin sila, ano nga ba ang mga isinusulong nilang polisiya at mga batas? Ito ba'y para sa makakabuti sa majority ng mga Pilipino? O ito ay para sa iilan lang? So yan po ang ating babantayan. Ano naman po ang executive? Ito ang law enforcing body. So ito po ang tagapagpatupad ng mga batas. Mahalaga po yan, ha? Attorney, sabi nila, dami na nating batas, ang gaganda nga ng batas natin, pero kulang po tayo sa implementasyon. Ayan. So mahalaga po na ang executive branch ay talagang seryosohin ang law enforcement power na ating pong ipinagkaloob sa kanila. In fact, alam po ninyo, kita nyo ba kung anong magagawa ng isang nasa executive branch? Bigandaan po natin ang nagawa ng aking partner dito nung siya po ay nasa ARTA at siya ang unang-unang Director General nito. Meron pong mga polisiya na kanya pong ipinatupad para po sa kapakanan ng ating mga mamayan at yan ay mapabilis ang pagpoproseso ng ating mga dokumento na ating pong kinukuha sa ating gobyerno. Napakahalaga niyan. So nagpapatupad siya ng batas na para po sa kapakanan ng ating mga mamamayan. So napakahalaga ng executive branch, attorney, ha? Kaya kami ay sumasaludo sa iyo sa iyong mga salamat. sa iyong mga reforms na pinatupad para ang red tape, ang bureaucracy ay mas maging effective sa pagseserbisyo sa ating mga mamamayan. So, ang judicial, ito naman ang mahalaga rin, law interpreting body. So ito po ang nag-a-apply, nag-i-interpret naman ng letter and spirit of the law sa mga actual cases, lalo na doon sa mga batas din naman na pinapasa ng Kongreso na maaaring kino-question, dahil nga sa kanyang constitutionality, yung fairness niya, yung justice, na component ng mga batas na yan. So ang ganda ng proseso ng checks and balance, gumagawa ng batas ang legislatura, ang executive naman mag-i-implement at ang judiciary ang nag-i-interpret din naman. Ngayon, makikita natin yung interplay nila. So, andyan na yung legislative branch gagawa ng batas, pero yung judicial branch pwede niya i-declare unconstitutional yung pinasa nitong batas. So ganun ang checks and balance. So, executive actions naman, pwede ring questionin sa judicial branch, at pwede niyang i-declare na unconstitutional yun kapag violative of the Constitution. So anumang aksyon na atakbang ng judicial ng legislative at executive pwedeng questionin sa judicial branch. Ang judicial branch naman ay pwede niyang i-exercise yung power niya to nullify the laws passed by Congress nga, and legislative branch naman in turn can amend the Constitution, para ma-override daw yung ibang decision ng judicial branch, and with the new constitution. So may interplay, merong pagbabalanse ng kanilang mga functions at ng pag-check ng kanilang mga performance ng kanilang mga functions. So ito basically yung 3 branches of government and their functions. Yan yung tinatawag natin na separation of powers, kasi kung i-concentrate mo yan sa isang tao, isang grupo, yan ay nagkakaroon ng diktatorya na tinatawag. Pero kung sila ay pinaghihiwalay, maaari nilang ibalanse ang isa't isa kung may kalabisan. Ang isa't isa. In fact, kapag nagpasa rin ang Kongreso nga pala ng isang batas, pwedeng i-veto ng presidente. That's right. So, din yun naman power niya. But pwede rin i-override ng Congress, yung veto ng presidente by a 2/3 vote. So, makikita nyo lang po yung papaano yung dynamics noong 3 branches of government. Ngayon, attorney, ngayon tingnan naman natin, matapos nating malaman na yung mga branches of government, ang difference ng democracy and republicanism. So,
Ano naman ang ating biblical reflection on Yes, this oo. matter? So, ang makikita natin dito na ang goal talaga na kahit itinuro sa atin na banal na kasulatan ay hindi ang absolute good ang democracy. Ano? Ibig sabihin, siya ay isang tool para sa ating pamumuno pero hindi ito yung nagdi-dictate kung anong tama't mali. No? Ano ba ang ayon sa Biblia, ano ba ang sa demokrasya? No? Sa totoo lang, wala tayong makikitang utos sa Diyos na sinasabi gawin ninyo ang gobyerno base sa boto at kagustuhan ng nakararami. Walang ganoon na sinabi. Bagamat ino-honor natin ang kagustuhan ng bawat isa, pero kailangan balansehin din ito sa isang mas malalim na katotohanan na ang kagustuhan ng Diyos talaga sa atin is not just to everyone to be heard, but for righteousness to rule in our nation. Yan ang goal, no? Yes. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to the people. Yan ang kanyang inuutos yan ang kanyang paalala sa Proverbs chapter 14 verse 34. At ang nagsulat na to ay ang pinakamatalinong hari na sa kasaysayan na si Haring Yes. Solomon. Mhm. No, sinabi niya yan na ang katwiran ay nagpapakadakila sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay kahihiyan ng alinmang bayan. Sa Mm. makatuwid, kung ang demokrasya ay nagdadala sa atin sa kasamaan o sa na to violate the law and the word of God, ay hindi ho yan ang kalooban ng Diyos sa atin. So ang example Yes. po dito, no, ay ang Samuel chapter 1, First Samuel chapter 8 na kung saan humingi sila ng hari democratically. Gusto nila maging kagaya ng ibang bansa. So Mm. it's in essence a democratic demand. Pero pinagbigyan ng Diyos dahil sa kanilang kagustuhan, pero ang binigay sa kanila ay si Haring Saul na Mhm. nagsimulang maayos, pero bandang huli ito'y tumalikod sa utos ng Diyos at ito'y naging pabigat Mm. sa bayan. At makikita rin natin na ang mismong pagpapako sa ating Panginoong Kristo ay isang democratic vote. Ito ay isang ginawa na eleksyon na mismong si Pontius Pilate na isang pagan na Roman pagan na ruler Mhm. nila ay hindi matanggap ang desisyon na nakararami kaya pinapili, no, si Kristo ba o si Barabas ang palalayain. Pinili ng tao si Barabas. Si Kristo na yun, ha, na talagang Yes. alam natin na sabihin natin sukdulan ang kabutihan at sabi na ating Panginoon, pero pinili pa rin na nakararami na si Barabas ang siyang palayain. So it's through Mm. popular vote, pero ito'y mali. At sa isa pang example ay siyempre maging si Hitler na Ay, inihalal oo. sa isang Yes. legal na paraan, no? Mm. Legally, baka akala ng iba pumasok si Hitler diktador agad, hindi ho siya hinalal at ang kanyang mga filosofiya ay sinuportahan ng nakararami at pero makita natin na ginamit ito sa kasamaan. Muli dito sa mga pagkakataon na to, hindi natin makikita yung sinasabi ng kadalasan na the voice of the people, the voice of God is the voice of the people, or the voice of the Mm. people is the voice of God, yung vox populi, vox dei. Kasi Yes. sa totoo lang, ang boses ng tao ay hindi naman lagi boses ng Diyos. Oo. 'Di ba? Kaya nga, Mhm. democracy needs to be under a higher principle. It has to be Mm. Yes. people who wants to enjoy freedom must first understand the the spirit and the law that makes them free, which is the spirit and the law of God. Kaya nga Mm. sinasabi natin lagi, attorney, na Mm-mm. self-government under God, 'di ba? Yes. No, Yes. tayo ay may kalayaan pero ang kalayaan natin ay dapat na sa ilalim ng kalooban ng ating Panginoon. Kasi kung ang ating kalayaan ay ginagamit natin labag sa plano ng Diyos sa atin, oo, may malaya kang gawin dito sa lupa ang gusto mo, pero meron ka pa rin accountability sa Lord. Kaya nga, while we are pushing for righteousness in government, we also exact accountability and responsibility sa ating sari-sariling buhay. Yan, no? Yes. Kasi yan talaga ang magbibigay sa atin ng
tamang konsepto ng kalayaan. Okay, so attorney, ang prinsipyo ng paglilingkod at Mm, pagpapasakop sa Diyos ay napakahalaga din, ano? So, yes. ang sila ay ang mga namumuno sa atin ay tinatawag na maging tapat at may pananagutan sa ating Panginoon. In fact, Ah, hindi lang sa mga leaders natin pero pati sa bawat isa sa atin, ano? So, yes. hindi lang basta Tama. boto kundi buhay na may takot sa Diyos ang mahalaga, 'di ba, Mm-mm. attorney? So, anong Agree. masasabi mo dito na hindi lang basta masaya tayo na nagbotohan tayo at papayapa ang naging eleksyon, Mhm. pero gaano ba kahalaga na buhay na may takot sa Diyos ang ating pinupuntirya Oo, at dinidesire? yes. Napakahalaga, attorney, kasi sabi nga ng nakakarami na talagang bagamat natapos na nga yung ating paghalal ng ating mga leader, ang katotohanan, tuloy ang buhay natin hindi ba? Yeah. Pang-araw-araw. Yung daily grind ika nga. So, papaano Mm. tayo dapat mamuhay? No, bilang Mm. mga mamayang Pilipino at higit sa lahat bilang Kristiyanong Pilipino. Yeah. Ang paalala po natin ay patuloy na sa tulong ng ating Panginoon at ng gabay ng Banal na Espiritu, makapamuhay po tayo ng ayon sa salita ng Panginoon. Mabuti po na nakahalal tayo, na exercise natin yung ating karapatan na bumoto at naging matahimik, at for the most part, at alam po ninyo, sagot pa rin ng Panginoon niya sa ating panalangin. But sa ating po namang dito sa ating tungkulin bilang mga mamayang Pilipino, mga Kristiyanong Pilipino, napakahalaga ng pagdidisiplina sa sarili Mm. at sa pamilya po natin. Kasi nagsisimula po ang pagbabago, hindi po sa paghalal natin ng ating mga leader, kundi nagsisimula po ang pagbabago sa atin. Sa Mm. atin mismo, no? Nahayaan natin ang banal na espiritu na baguhin tayo at tayo po ay bigyan ng gabay sa ating pamumuhay at hindi lamang puroon mula sa atin, of course sa pamilya naman natin. So, disiplina sa sarili at sa ating pamilya. Pagbabantay sa pamahalaan ay napakahalaga. Part 2 yan ng nation building. Bahagi ho Yeah. tayong lahat niyan. Ang nation building po, ang pagsusulong ng pag-unlad ng isang bansa, hindi po nakasalalay lamang sa kamay ng ating mga leader na naihalal. Mm. Nakasalalay po yan sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya po mahalagang bantayan po natin ang ginagawa nila. Kasi pinagkatiwala natin sa kanila yung kapangyarihan, kaya dapat tingnan natin, ay ginagawa ba nila ang dapat nilang gawin para sa kapakanan natin? Mm. Because remember, we elected not masters. We Yeah. elected public servants. That's right. So, yun po ang napakahalaga riyan. Kaya po bantayan natin sila, tama ba yung kanilang mga ginagawang panuntunan at mga batas para tayo po ay mapaunlad. Baka naman nagva-violate na sa ating mga karapatan. Abay, bantayan po natin at tutulan natin yung mga ganon sapagkat hindi ayon sa konstitusyon yung mga bagay na yun. Mahalaga rin ang paglilingkod sa komunidad. Ayan, so Mm. sabihin natin, paano ba ako maglilingkod? Unang-una po, para po sa pagsusulong ng nation building at pagsunod Mm. sa ating Panginoon, sarili, pamilya, komunidad. Ayan. Ano ba Mm. maitutulong natin sa ating komunidad? Mahalaga rin po yan. Amen. At pagkilala sa Diyos na siya ang tunay na hari ng lahat. Diba? Amen. Sabi nga, attorney, we might have elected tong ating mga officials, pero remember, it's still the Lord Jesus who is on the throne. Mm. Di ba? So, napakahalagang kilalanin natin na ang tunay na hari ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, maging ang ating konstitusyon, bagamat attorney, sinasabi nila secular daw, quote-unquote, pero may moral at spiritual na batayan po yan. Hindi ito pwedeng ihiwala yun, attorney, hindi ba? Sir. Na may moralidad, merong bagay na spiritual. Kasi spiritual being tayo. Hindi dapat ihiwalay yun. Kaya sa preamble pa lang, uulitin natin, naririyan po yung mga salitang truth, justice, freedom, love, equality, peace. So saan natin po nakita o nakuha yung mga prinsipyo niyan? Hindi po ba sa salita rin ng Diyos? Kaya di ba yung primary at essential na ating pagkilala, okay, we acknowledge yung saligang batas natin, yan ang framework ng lahat ng batas ng bansa natin. But
makikita po natin ng pinakamahalaga ay ang salita ng Diyos. At ang mga prinsipyo po na ito, konseptong ito ay hango sa salita ng Diyos. Kaya attorney, Tama. Yeah. ayan, democracy and republicanism under God. Tama. Yan, napakaganda ng sinabi ninyo na democracy and republicanism under God. Kaya dapat mapaalala natin sa atin pong mga kaagapay at na ang demokrasya mahalaga yan. Yes, dahil binibigyan tayo ng boses, no? Pero huwag nating kalimutan na tayo ay isang republika. Ang republicanism naman ay napakahalaga at mas mahalaga pa nga dahil binibigyan tayo na to ng direction kung paano ba natin dapat pamumunuan ng ating bansa. Pero ang pinakamahalaga actually, no, ay ito, no? Parehong demokrasya at republicanism ay dapat isuko sa ilalim ng pamumuno ng ating Diyos, no? Kung wala ang katwiran ng Diyos, ang boto ng marami maaaring magdala sa kasamaan. Kaya bantayan natin kasi baka binoto natin, idol natin, tapos mali na pala ang idolatry na pala kasi mali nang ginagawa. Kaya kung walang takot, kung wala ang takot ng Diyos, ang batas ay pwedeng manipulahin at pwedeng paglaruan lamang ng mga nasa kapangyarihan. Kaya tandaan natin ang sinabi ng Proverbs 14 verse 34. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Maganda sa Tagalog, attorney. Ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay kahihiyan ng alinmang bayan. Tayo po ay magpo-pause for a break. Oo nga, attorney, pag-isipan natin yan dahil napakahalaga ng salita ng Diyos patungkol sa bayan at sa righteousness. Kaya atin pong pag-isipan yan at sa ating pong pagbabalik after a short break, tutungo tayo sa ating payo de asunto kung saan bibigyan daan natin ang mga legal na katanungang pinadala nyo sa amin. Kaya't wag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang. Taos ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisi ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas at dadako na po tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chonang sagutin ang iyo pong mga katanungang legal. Kaya pakinggan natin, Attorney, ang unang katanungan pinadala sa atin ng ating listener. Good morning po. May habol pa po ang mga anak ng tita ko sa na-deal nilang lote. May kasunduan na po ang buyer, yung nagbenta at yung tita ko. Sa kasamaang palad po, namatay po ang tita ko. Ayan. So, attorney, nililinawin lang tayo dito. Kasi na-deal ng tita yung lote, may kasunduan na daw yung buyer, nagbenta.
kaya lamang namatay yung supposed seller. Gusto ko kasi naming malaman, unang-una, syempre, kung meron na pong kasulatan. Kasi po yung kasunduan, maaring, di ba, verbal. Although, alam naman natin, attorney, na consensual ang mga contracts naman, most of the contracts. Pero syempre, para ma-enforce mo yan, maipatupad mo yan, kailangan meron hong written document. So, yun po yung isa naming gusto linawin. Meron po bang contract of sale? Meron na po bang deed of sale na tinatawag? Nagkapirmahan na po ba doon? Nanotaryo po ba yan? So, yung mga bagay na po yun ang nais namin sanang malaman para malinawan natin. Kasi po, generally talaga, pagka ganyang nagkaroon na ng kontrata, nagkaroon na ng matibay na kasunduan, malinaw na po sa pagitan ng partido, in this case, seller and buyer, yung mga terms and conditions, nagkabayaran na, ano na po yun? Perfected na yung contract. Yeah. Ibig sabihin, ano na ho yun? Sealed na yung kasunduan yun. Yeah. At namatay later on yung seller, kailangan hong sundin ng mga kaanak, ng mga tagapagmana, yung naging kasunduan na yon. Kaya napakahalaga po na yun ay bigyang pansin. Kaya nais naming sanang malaman para mas maging categorical kami doon sa aming sagot, kung meron nang deed of sale, nagkapirmahan, nagkabayaran, therefore, kasi ayun ang presumption. Pagka nag-deed of sale, syempre nagbayaran na, di ba? Yes, At yes. of course, kung hindi man na notaryo, between the parties, valid yun attorney, hindi ba? So, kaya yun po, ngayon, syempre kung hindi naging ganap, yung sinasabing kasunduan na yun, yun pwedeng Pwede pa. questionin. Oo. Yeah, At pwedeng sabihin, ay, hindi naman talaga natapos. nagkatuluyan. Oo. Yeah. Hindi na karating sa finish line. That's Oo, right. yung kasunduan. Ayan. In short, So, ang isang kontrata ay napag-agrihan na at napagtibay na, no, ang isang yun, kontrata yes. through pirmahan at lalo na kung ito'y notaryuhan at Mm-mm. lalo kung kung nabayaran na yung buwis. Oo. Kasi sa lupa. Yes. So kailangan nagsusurvive po yung contract at contractual obligation even after namatay yung tao. Kasi Mm-mm. ito po ay yung tinatawag natin na contractual obligation, pinagpapatuloy po ng estate ng taong namatay. So, Mm-mm. pero kung sabi nga natin siya, kung walang napirmahan, wala pa talagang nabubuo na usapan. Oo, ayan. So pakinggan natin naman ang isa pang katanungan, attorney, mula sa ating listener. Magandang araw po mga attorneys. Tanong ko lang po, matik po ba na kasalanan ng driver na ang hawak ay student permit pa lamang kahit na hindi siya ang naging cause ng accident? God bless po sa programa. Ayan. Ito ay dahil sa mga pangyayari rin, Yan, mga oo. aksidente sa lansangan. That can also be a topic natin, attorney, no? Pero dito sa tanong na ito, ang sabi, matik po ba or automatic ba na kasalanan ng driver daw na may hawak ng student permit lang, kahit hindi siya naging cause ng accident? So ano ba ang requirement, kapag ikaw ay holder lamang ng isang student permit? Dapat kung ikaw ay holder ng student permit sa atin pong bansa ay kinakailangan ang student driver kinakailan accompanied po siya ng isang licensed driver when he is driving. Ano po, a vehicle, ang lisensya po ng ang licensed driver po ay maaari pong maging holder ng non-pro o ng professional driver's license, no? At samantala ang student driver's permit naman allows them na magmaneho only under the supervision po ng isa pong licensed driver na non-pro or professional. According po ito sa panuntunan po ng Land Transportation Authority. So kung wala po siyang nagsusupervise o supervising driver, meron pong agad na tinatawag na paglabag na ginawa po ang isa pong student driver dahil nung binigyan po siya ng lisensya ng mag-drive, may condition po yun. Dapat meron po siyang kasama. Para na rin po siyang nag-drive na wala pong lisensya dahil wala po, hindi po niya
hindi ho siya otorisado na magmaneho ng wala pong kasamang driver. Ngayon, Tama. kung Yes. nagkamali yung tao, for example, Mm. na biglang tumawid o siya ang binangga, ay meron ho silang parehong pagkakamali ha. Ibig Oo. sabihin, pero kahit siya ho ang binangga, automatically na meron din siyang pagkakamali kasi nagmaneho Mm. siya ng walang lisensya. Ano po? So, yan po In ang effect, in dahil effect. kung walang kasamang, may Yeah. non-pro or In, prof na driver's license, ano? tama po yan. Kaya nga po, in effect, sasabihin lamang po nung kabilang nakabangga, kaya kita nabangga kasi hindi ka nga dapat nandiyan dyan. Oo nga, 'Di ba? ano? You aren't even supposed to Yes. be there. So, yan po no ang pagkatandaan po natin, driving with a student driver's license ay kinakailangan po kayo ay merong kasama at Mhm. kung kayo po ay mapapahamak at mababangga habang wala ho kayong kasama ay automatically meron din ho kayong Violation. contributory negligence po dyan Oo, na tinatawag. yes. Ano po? At sayang naman kasi kung may kasama ka, kung ikaw ay binangga, kasalanan ng nung bangga sa'yo. Pero hindi sa Oo. ganang ganito, meron ka rin pagkakamali. Ayan. Bigyan daan natin ng isa pang mahalaga ring katanungan pinadala sa atin. Sabi niya, good morning po, attorney. Ilalapit ko po ang isang pang-aabuso sa isang PWD o person with disability ng isang departamento ng aming barangay sa munisipyo. Ano po ba ang dapat gawin sa mga nasa gobyerno kung nililinlang ang karapatan ng mga PWD? Naku, strong words. Hindi po ninyo dinescribe, ninyo binigay sa amin kung paano nyo nasabing nililinlang yung karapatan. Pero at the outset, attorney, pag nakita natin yung gantong mga katanungan, syempre, we always refer back to the law. At talagang naka-enumerate po doon sa Magna Carta on people with disability ang kanilang mga karapatan. At yan ay kailangang kilalanin, lalo na nga ng mga opisyal ng ating mga pamahalaan. At kailangan igalang yan at sundin yan. Ngayon, attorney, kung merong ganitong uri ng pang-abuso o kung merong reklamo sa hindi pagtupad at pagkilala sa karapatan ng ating mga PWD, meron po kasing Disability Affairs Office ang mga LGUs At dapat ay yan ang tutugon sa mga reklamo dito sa ating mga kababayan na nasa ganito pong kalagayan. At bukod yan, attorney, kung talagang ang kaso pa, let's say, kung graft or ano man, oo, kasi nila yung karapatan, di at alam kung Yeah. paanong paraan, meron ding ombudsman. So, Yes. meron pong pamamaraan kung paano maireklamo ang ganito pong pang-abuso at tinatawag ninyong panlililang para sa ating mga PWD na mayroong karapatan under the law para sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pamumuhay sa pang-araw-araw, pinoproteksyonan po sila ng batas. Tama po. At ang mga taong gobyerno, sinabi nga ni Ayan. Attorney Chona, ang mga tao na PWD, whether government official o hindi government official, ay protektado ng Magna Carta for Disabled Persons. Ayan. Kaya sila ay maaring magkaroon ng penalty for violating yung tinatawag, for committing yung mga discriminatory acts. At ito ay may fine or even kulong, depende dun sa kanila pong action. At ganun din po yung tinatawag natin na anti-graft and corrupt practices as yung causing undue injury or against sa mga tao, whether by PWD o wala, o kaya naman yung tinatawag na yung nabanggit nga natin na kanina off-air, sa article, yung Republic Act 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards for a Public Official. So yan ho ang mga abuso na maaaring hong maging administratively liable sila for gross misconduct at iba pa hong mga conduct unbecoming ng isang public officer. Tingnan din ho, baka kasi meron din sa revised penal code, criminal, at iba pa hong mga bagay. At yung sinabi na ho ni Attorney Chona, kung kanino po kayo pwede magsumbong, punta po kayo doon sa local government,
meron din po yan. At kahit sa barangay ay maaari po kayong magsumbong. Yes. Yan na lamang po ang ating oras, napakabilis sa ating programa ngayong araw na ito. At sa ating mga natalakay pong katanungan, kung hindi nyo napakinggan ng buo ang kasagutan, pwede nyo balikan sa ating Facebook page ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang inyong pong mga questions, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado kung saan amin pong sisikapin na sagutin po ang inyong pong mga pinadalang katanungan. Sa mga may legal questions po, pwede ko kayo mag-message sa amin pong Facebook, pwede rin ho kayo magpadala ng audio or ng inyong video na rin para kung gusto nyo makita rin ho kayo. Ano po? Ngayon naman tayo ay dadako na sa ating pong prayer time. Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong anak na amin pong Panginoong Hesukristo na siyang namatay at nagbigay ng buhay para sa amin. Salamat po, O Diyos, na ikaw po ang siyang tapat. Ikaw, Panginoong, ang dakila. Ikaw, Lord, ang patuloy na nagbabago ng aming buhay sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa amin pong natutunang usapin patungkol sa demokrasya, sa amin pong republika, Panginoon. Nakikita po namin na ang pagbabago ay nagsisimula po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Yes. Lord, na sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong pong mabisang grasya at mabisang kapangyarihan, Panginoon, that reaches out, Lord, to each and every one of us. We thank you for our nation. Pagpalain mo aming bansa, aming mga leaders, Panginoon. Gayon din ang lahat ng aming pong mga tagapakinig, Lord, at mga kaagapay, Panginoon, na sumusubaybay sa amin. Lord, palakasin mo po, kalingain niyo po, Lord, ang mga merong pinagdadaan ng mabibigat at mga bagay, Panginoon, na hindi ko nila alam kailang gagawin. Ikaw maging tagapagtanggol, tagapagpagaling, tagapagpalakas, O Diyos, at maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kaputihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV, sa GCTV. Kami po ang inyong mga kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales. Nag-aanyayan sa inyo lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.